Yan po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po ang pakikinig ng salita na ating pinakamamalapang Diyos. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamalapang Diyos. Nadadalhin po ng ating mangaral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Bob De Luna. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating minahal kapatid, ang ating beloved co-preacher, beloved Brother Paul Masano. Amen. Praise God. Mahal, minsanan pa tayo dumalangin upang tayo gabay at patnubayan ng ating dakilang Diyos sa ating isaskuhang, praise God, pag-aaral, pakinig, salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ang mahal, dumalangin. Dakilat o pagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Isus. Amang banal, misanan pa sa panang panalangin ng aming minamahal at ginangan na pastor at prophet muli ang bawat iya sa amin at sa puso nagpupuri, nagpapaabot at dakilang pasalamat na muli namin na ipaabot ang isang kataas-taas ang pagpupuri sa iyong marilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, misanan pa kami humingi kahabagang kapatawaran saan man nasumpungan, ano man sabi na isip na kinusman, hindi mo kinalugdan. Patawan ba sa amin, pinakamamahal na Panginoon, sa oras nito na paghayag ng iyong banal na salita, ikaw po ang maglagay ng mga salita sa mga labi. Sa ganun sa akin, wala akong magagawa. Malinaw ipaunawa ang kahalagaan ng iyong banal na salita sa lahat ng kikinig sa mga oras ito. Kaya sa mga pagpalain, ito po sa madalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama naming sinasaway lahat ng uri, demonyong gawas sa nas, lumaiskas sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan nagpapaabot ang isang kataas-taas ang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat parangal, una at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ako rin pinagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginangan ng Pastor, our dearly beloved evangelist, Ruel D. Almeida, a man of God, prophet of God. Ganon din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa lahat po ng kabalikat, sa mga gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po nating inaalala ang precious memories ng ating beloved son pastor. Ang mga turot aral ay naging mabuting bagay sa bawat sa atin. Pagbati din po sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal na bisita, at sa lahat po ng mga nakaantabay sa mga oras ito, Luzon, Visayas at Mindanao, maging dyan po sa ibayong dagat. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dakila ang Diyos. Mapagpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mahal, ang ating dakilang Diyos, siya po ito mapagpalang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoong mahabaging Diyos na mahal, na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Bakit mahal? Dahil tayong mahal ko ay lubos na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ano pang sinasabi ng mahal na kasulatan na sa ating minamahal ay dumating ang salita ng ating dakilang Diyos, kalakip ang kapangyarihan. Ano po ang sinasabing ng mahal? Unang Tesalonica 1:5, sabay ng basahin, Roma 1:16. Ibasa po. First book of Thessalonians chapter 1, verse 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. The book of Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Dito po sa unang Tesalonica, kabanatang 1:5 at Roma 1:16. Kung paanong aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos ng katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At gayon, ang sabi po dito sa Roma 16, sapagkat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya
una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos ang siyang maglangis sa kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Ang salita ng ating dakilang Diyos ay dumating sa bawat sa atin. Hindi sa salita lamang ng mahal ko, kundi ito'y nilalakipan ng ating dakilang Diyos sa magitan ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang Espiritu Santo. Amen. Na dito, mga mahal ko, tayo po ay lubos na napabuti. Amen. Dito po tayo naman ay lubos sa pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po ay nagkaroon ng kagaanan ng ating buhay. Mula sa kahirapan, tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil Biblia nagsasabi naman, Roma 1:16, na ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay kapangyarihan sa bawat sumasampalataya sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapangyarihang alisin ka sa kahirapan. Amen? Kapangyarihang alisin ka sa kabiguan at kawalang pag-asa. Amen? Yan po ang salita ng ating dakilang Diyos na dumating sa bawat isa sa atin. Amen? At pinatunayan ng ating dakilang Diyos na mahal sa bawat isa sa atin na ang salita na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi salita lamang, kundi ito'y nilalaki pa ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil totoo ang salita ng Diyos. Amen? Kapag sinampalatayanan mo ang salita ng ating dakilang Diyos, mangyayari at magaganap sa iyo ang pangako na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pangako ng ating dakilang Diyos na mahal, ito'y mangyayari. Magpatuloy ka lang na mahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magpatuloy ka lang na ikay patuloy na nikluhod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Bakit minamahal? Dahil kung ikay patuloy manikluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw na totoong nagpapakababa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Biblia nagsasabing na mahal na sa patuloy mong pagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, sa kapanahunan, ikaw ay itataas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mahal ko, Biblia nagsasabi ng lahat ng mga pagpapalang ito ang minamahal ng ating nakamtan. Amen? Na kung saan tayo lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? Lubos na yung kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na sa ating ibinahagi ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal at mga pangyarihang gawang minamahal ko. Ano po ang sinasabing ng mga Lucas 19:20 na mga bagay na ito ay wag po nating ikasiya. Amen? Ikaganap na mahal ko, bagkos ang ikagalak po natin sa harapan ng ating dakilang Diyos na ang ating pangalan ay nasusulat sa aklat ng buhay. Pakibasa po ng mga Lucas 10. The Gospel, Luke chapter 10, verses 19 and 20. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Lucas Kapitulo 10, versikulo 19 at 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paray hindi kayo maano. Gayun may huwag niyong ikagalak ito, na ang Espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nakasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen! Praise God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan na mahal? Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Dahil ito'y pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mangyayari at magaganap ang pangako ng ating dakilang Diyos, kinamahal ko, hanggat tayo lumalakad na nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Biblia nagsasabi ng mahal na pagpapalang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon na mahal ko ay para lamang doon na mahal ko. Hallelujah, sa mga kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa ang sabi ng Lucas 10:19-20 na mga bagay na ito, huwag po nating ikagalak na mahal. Bagkos ang ikagalak po natin ng ating pangalan ay nasusulat sa aklat ng buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na anong oras man na mahal ko, tayo balikan ng ating dakilang Diyos ng mahal ko. Isang tsak na bagay, makakasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Kaya't ang regalong ito ng ating dakilang Diyos, ang pagpapalang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasayang naman? Ito po ay pahalagahan po natin. Amen. Ito po ay pagyamanin po nating lubos ng mahal sa ating buhay. Papaano ang mahal? Ano po ang sabi ng Lucas? Unang Juan 2:15 hanggang 17. First book of John, chapter 2 from verse 15 up to verse 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. The Gospel, Luke chapter 12, verse 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ito po sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamampitan ng laman, at ng masasamampitan ng mga mata, at ng kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamampitan na iyon, tatapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, regalo ng ating dakilang Diyos sa pinagkaloob sa bawat isa sa atin, ito po ang minamahal ko ay totoong pahalagahan po natin sa ating buhay. Pagyamanin po natin minamahal ang dakilang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano ang minamahal ko? Biblia nagsasabing minamahal ko na wala na po tayo ibang titingnan, iibigin sa ating buhay, tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen? Dahil ang sabi ng unang Juan 2:15 hanggang 17, na huwag na po nating ibigin ang mga bagay sa sanlibutang ito. Amen? Huwag na po nating ibigin, minamahal ko, ang mga bagay sa sanlibutang ito. Bakit, minamahal ko? Dahil kung iibigin po natin ang mga bagay sa sanlibutang ito, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos ay mawawala sa bawat isa sa atin. Amen? Aalis, minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung iibigin po natin, minamahal ko, una tigil sa lahat, ang mga bagay sa sanlibutang ito. Amen? At yan po ang nangyari sa ating buhay, minamahal. Na nung araw, minamahal, mas pinahalagaan po natin ang bagay sa sanlibutan ito kaysa ibigin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang nangyari sa ating buhay na mahal? Saan po tayo na mahal na sumpungan? Nasumpungan po tayo na mahal daw sa tinatawag na pagkapahamak. Wala ang pag-iingat ng Diyos, na mahal. Walang kapayapaan na meron tayo. Bakit, na mahal? Dahil inibig natin ang sanlibutan. Amen? Subalit kung iibigin po natin naman una at higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabing na mahal ko? Hallelujah! Dito ka po, mga mahal, bibigyang totoong kagalakan ng ating dakilang Diyos. Amen? Dito ka, mga mahal, bibigyang totoong kapayapaan ng ating dakilang Diyos. At dito ka, mga mahal, bibigyang totoong kayamanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kung ihiling po tayo na mahal sa ating dakilang Diyos, huwag po nating hingin yung kayamanan. Amen? Una tigit sa lahat naman na hingin po natin sa ating dakilang Diyos kung paano po natin mapalulugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Dahil kung may sagwa po natin mahal, na hanapin ang kaharian ng ating dakilang Diyos. Una tigit sa lahat, Biblia nagsasabi, lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dakila ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Amen? Mabuti ang Diyos sa ating pinaglilingkuran na mahal. Hindi kayo lalangin ang ating dakilang Diyos na mahal ko sa tinatawag na pagkapahamak na mahal.
Hindi kayo lalagay ng ating dakilang Diyos sa kawalang pag-asa ng mahal ko. Ilalagay ka ng ating dakilang Diyos kung saan doon ay makakapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Isang halimbang na mahal, ang ipinahayag ng ating dakilang Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. Ano pong namahal ko? Ang sabi ng banal na kasulatan, isang mayaman na wala pa siyang ibang ginawa sa kanyang buhay. Kundi siya ang namahal ko ay nag-impok na mahal ko. Ano po ang sabi ng banal? Ano po ang sinasabi sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Saan kaya paroroon ang kanyang kaluluwa? Pakibasa po ang mahal. Lucas 12, 16 hanggang 21. The book of Luke chapter 12 from verse 16 up to verse 21. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Lucas Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 21. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinahaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning lubunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigibang ko ang aking mga bangan. At gagawa ako ng lalong malaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil ng aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari. Nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Darapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling hihingin sa iyo. Sa gabing ito, ang iyong kaluluwa at ang bagay na ihanda mo ay mapasa kanino kaya. Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Dakila ang Diyos, sinamahal. Na mahal, hindi masamang yumaman. Amen. Kinakailangan na mahal ko, lalo't higit sa lahat, hanapin mo muna ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal. Nais ng ating dakilang Diyos na tayo totoong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Subalit para mahalin po natin yung kayamanan ng mahal, ayon sa sinasabi ng ating minamahal at ginagawa ng pastor, na huwag po nating mamahalin yung kayamanan. Amen? Bakit minamahal? Dahil kapag minahal po natin yung kayamanan ng mahal, marami ka nang aapakan. Mawawala ka na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Subalit kung hanapin mo ang minamahal, una tigit sa lahat, minamahal ko, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung bagay na hinahangad ng iyong puso ng mahal, yan po yung ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pagyayamanin kang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong na mahal, na ay sa habag, dakilang pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Narinig po natin yung mga patutuo ng ating minamahal kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong araw sila naandyan sa kahirapan, nasa kawalang pag-asa ng buhay, nasa kalungkutan ng kanilang buhay na mahal. Subalit ang sila'y naglingkod sa ating dakilang Diyos. Sinamba nila ang ating dakilang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sila'y nagtapat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng uri ng kanilang pamumuhay. Sila'y nagkaloob sa panalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nila minahal ang kayamanan. Mas minahal nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa ang nangyaring mahal ngayon? Nagbibilang na ng maraming sasakyan. Nagbibilang na ng maraming tahanan. Amen? Pagpapalang material, financial, physical, lalo tigit sa espiritual na pagpapala ay kinalang nakamtan. Amen?
Yan pong minamahal pagpapala ng ating dakilang Diyos. Patotoo ng ating minamahal kapatid, kanina lamang, mahal ko, totoo ang ating dakilang Diyos. Diyos na makapangyarihan. Bakit minamahal? Ang karamdaman ng kanyang minamahal na anak, minamahal ko, ito po ay nabingi minamahal. Dinala na niya sa mga talibhasang doktor, wala pa rin kagalingan. Dinala na niya minamahal sa mga tinatawag na quack doctors. Wala pa rin kagalingan minamahal ko. Halos wala na pag-asa ang kanyang minamahal na anak sa kanyang karamdaman. Subalit ang kanyang natagpuan ng mahal, ang paanyaya nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila'y dumalo sa panalagawain natin dakilang Diyos sa buhay. Buong puso ba ng palataya, sila'y lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ano po ang nangyari ng mahal? Nang inasa nila sa ating dakilang Diyos ang kagalingan ng kanyang minamahal na anak. Ano po ang nangyari ng mahal? Sa malang pamaraanan, sa pangunang panalangin, pagluhod ng mga taong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang minamahal ang anak, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa Diyos ay walang imposible. Amen? Sa taong minamahal, halos makikita mo, minamahal ko, ang kabiguan. Sa Diyos walang kabiguan. Amen? Puro pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa ating totoong inabagan ng ating dakilang Diyos. Sa atin na totoong pinaabutan ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na salita na may kapangyarihan. Ano po ang sinasabi ng mahal? Na ito'y dapat po nating pagtibayin sa ating buhay. Na ito'y dapat pagyamanin po natin sa ating buhay na mahal. Papaano, no? Ano po ang sabi ng Efesos 5:8? Patuling talata, Juan 14, 1-3, maganda na po ang ating minamalmang awit. The book of Ephesians, ating minamahal manugtog. Ephesians chapter 5, verse 8. For you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord? Walk as children of light. The book of John chapter 14, from verse 1 up to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ito po sa Efeso, kabanatang 5:8. Sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Dito po sa Juan Kapitulo 14, ang talata po ay 1-3. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Na dapat po natin pagyamanin, pagtibayin sa ating buhay, tayong totoong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng Efeso 5:8, na tayo mga mahal ko ay magsilakad gaya ng anak ng kaliwanagan. Amen? Tayong magsilakad na mahal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng anak ng kaliwanagan. Amen? Dahil kung itong namahal ko, ay totoo mapagtagumpayan po natin sa ating buhay. May sagwa po natin totoo ang namahal ko, buong kalakasan, buong puso ang namahal ko. Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan? Huwag ka nang magulumihanan. Amen? Bakit yung mahal? Dahil sa atin ay may inandang tahanan ang ating pinakamamahal na Panginoon, na doon ay wala ng kapighatian. Doon ay wala ng kahirapan. Doon ay wala ng luha ng kapighati, ng kalungkutan. Doon ay puro kagalakan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kapurihan po natin, luwalhatiin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy na umiibig at totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Tayo totoong iniibig at minamahal ang ating dakilang Diyos.
Pakaibigin lang po nating totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. At makikita mo sa iyong buhay na mahal, ng kamay ng ating dakilang Diyos ay nandyan lagi. Patuloy kang iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy kang gagabayan ng ating dakilang Diyos na mahal. Lahat ng bagay na ginagawa mo sa harapan ng ating dakilang Diyos, Biblia nagsasabi, ito po ang minamahal ko ay hindi maging walang saysay. Sasamahan ka ng ating dakilang Diyos, minamahal, hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ka lang dumalangin sa ating dakilang Diyos. Patuloy ka lang manikluhon. Magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil doon sa piling ng ating dakilang Diyos, doon ay wala ng kahirapan. Wala ng kapighatian sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon ay puro kagalakan, minamahal ko. Lalakad po tayo, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Awitan po natin.